Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho ang nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo. Tuloy-tuloy po tayo pagtanggap ng ating mga reklamo at sumbong dito po sa aming Action Center sa Timog Avenue 102 or Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City. Ang aming paunawa mga boss ay tuwing darating po kayo sa aming tanggapan, inyong kaligtasan po ang aming sinisiguro. Yung mga protocols sa pagsusot po ng mask, pinatutupad pa rin po natin dito mga bossing. At of course, security is job number 1 para sa amin po. Ano mga reklamo, mga sumbong, bibigyan ng agarang solusyon at aksyon na nag-iisang pambansang sumbungan, tatak, tulfo, tulong, estilong tulfo, serbisyo po na #ipabitag mo. Ngayon sa #ipabitag mo. Clearing operation ng barangay, nauwi daw sa paninimot ng paninda. Tindera nagpasaklolo sa bitag. Nagmakaawa po ako kay Sir Philip na kung pwede po ibalik po sa amin yung paninda. May puhunan po yun, kaya po nagmamakaawa ako pero sinigaw-sigawan po ako. Update, Gasoline Boy at ahensya nito nagkasundo na matapos humarap sa City Workers Affairs Office ng Valenzuela. Sir, hindi naman po yung agency yung nagtanggal sa akin. Kung ayaw sa iyo ng gas station, pinapupunta ka na ng iyong agency para ilipat ka sa iyo. CCTV ni Kapitan Malabig Brother daw, tagos hanggang banyo ng residente. Pag naliligo po kami, minsan naghihilod ka po, mahihiya ka kasi nakamonitor ka eh. Mga napundar ng isang OFW, inangkin na daw lahat ng kanyang misis. Kahirap-hirap ng trabaho ko tapos pagbalik ko, ganito pa nangyari sa buhay ko. Bakit ka ako nagkaganito? Ang lahat ng yan iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo! Ipinakita ni Junmar Guarin sa #ipabitag mo ang mga litrato ng bagong kabit na CCTV sa eskinita ng Enzamora Street sa Pandacan, Manila. Proyekto daw ito ni Barangay Chairman Celso Esteban sa kanilang lugar. Ang problema sa CCTV, nakatutok daw sa kanyang bahay. Wala naman daw problema ang paglalagay ng CCTV, pero tila nawala na daw sila ng privacy sa ikinabit na CCTV. Noong March 30, nag-chat po yung anak ko, sabi niya pa kinakabit yung CCTV. Sabi ko, hayaan mo lang, wala namang problema dyan. Sabi ko, karapatan ng barangay yan eh. Sabi ko, hindi ko naman po ina-expect na pagdating ko po, nagulat po ako yung CCTV sa amin lang po nakatutok talaga. Wala po talagang, sabi ko, ba't ganyan? Ang lakas po ng ilaw, kahit sa gabi pasok. Nakiusap po ako sa kanya na, che, baka naman pwede ilihis natin yung CCTV o baka pwedeng palitan natin ng pesto. Para ka pong kriminal dun, hindi po kami makagalaw. Kasi po yung bisimong loob ng bahay namin, kita nila eh. May speaker pa po, hindi ka makakapagsalita kasi mamaya makapagsalita ka hindi maganda, nakakonect sa kanila. Kasi po, ang kinakatakot ko kasi din po, may mga anak po ko doon, naiilang po sila. Hindi po kami sanay na may nakatutok sa aming CCTV, na kami lang po ang meron. Ang CR po kasi namin, ma'am, pang CR lang talaga. So totally sa harap po kami ng pintuan naliligo, nagugas ng plato, may poso po kami doon. Talaga hindi po kami para po kami PBB house na parang nakamonitor lang kami doon eh. Pag naliligo po kami, minsan naghihilod ka po, mahihiya ka kasi nakamonitor ka eh. Sana po, ang sa akin lang po, sana mailipat po ng pesto. Yung privacy po namin, nalalabag nila. Ayun lang po sa akin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Ito po yung unang sumbong. Bibigyan po namin kayo ng rundown sandali. March 30, 2023. Nagkabit ng CCTV ang barangay staff, barangay 842 Zone 92 sa Pandacan, Maynila. Barangay project daw ito para mabantayan ang seguridad sa kanilang komunidad. Okay, ang problema, tinapat daw ng CCTV camera sa bahay ni John Mark. Hindi komportable si John Mark sa CCTV dahil ultimo paliligo nila hagip ng CCTV. Kinausap ni John Mark si Kapitan Celso para ilihis ng bahagya sana ang CCTV, subalit hindi raw ito pumayag si Kapitan. At makakasama natin ngayon si John Mark live. Nagrereklamo po si John Mark Guarin. Kumusta ka naman, John Mark? Okay lang po, sir. So,
Yung bang CCTV na yan na gusto ko lang makita, wala bang kalsada doon or talagang... Wala, sir. Wala Bakit, pong kalsada. bakit doon sa walang kalsada? So, Opo, wala parang may nakikita ako, daanan yan, talagang Opo, daanan po yan. Yung sa amin po kasi, parang compound po siya, wala lang siyang gate. Opo, small compound lang po. Ayun po, kitang-kita po yung CCTV. Dito po, dapat po talaga yung CCTV. Doon kasi walang CCTV doon, sir eh. Hanggang doon sa may dulo, sanga-sanga. Sa amin po kasi, kami lang po ang pumapasok diyan, wala pong iba. So, ito sa lugar na ninyo to? Opo, lugar na po namin May tatanong talaga. ako sa inyo, may mga insidente bang naganap dyan? Nagkrimen, nagkasaksakan, Wala po. nagkarayot, Opo, wala po. medyo rumisponde ang barangay? Opo. Mayroong gabarila na ba dyan? Wala. May hold up na ba? Wala po. May riot ba? May rumble ba? Wala rin po, sir eh. May nangyaring nakawan ba dyan sa lugar na yan? Wala rin po. Aha. So, may kapitbahay kayo dyan? Meron po. Nangungupahan po sa kapatid ko sa taas. So, okay. So, kaya nakikita ko ang CCTV niyan. Hindi ko maintindihan. Oo nga Parang po. eskinita, papasok sa inyo to. Opo. Okay. Sa amin po yan eh. So, wala bang ibang dumadaan dyan? Wala po. Kami Kayo lang lang? po, opo. May galit ba si Kapitan? Totally po, sir, nagsimula po yun na demanda ko siya sa pananakit niya sa anak ko, sir. Dapat po dito ako pupunta, ang problema Pananakit po niya online. sa anak mo? Opo, tapos pinalayas niya po. Ilang taon ang anak mo? 14 years old po nun, sir. Ay, child abuse. Oo nga po, sir. So, may 4 ka na anak na lalaki. Edad Opo. ay 19 years old, 17, 15 years old. Merchandiser ang trabaho ni John Opo, Mark opo. sa Pandacan, Maynila. Pinanganak, 3 beses na huli dahil paglabag sa curfew. Si John Mike, ikaw, Opo, yung anak ko po. yung anak mo. So, wala bang nagrareklamo kapitbahay sa inyo? Wala po, sir eh. Lagi niya lang sinasabi sa akin na may nagreklamo na naman sa ganun. Tinatanong ko siya, sir, kung sino... Kung may nagreklamo... Kung may nagreklamo daw, kaya daw pinakabitan niya ng CCTV. Tinatanong ko siya, sir, kung sino yung nagre-reklamo, wala naman siya mapakita. Relax. sa amin. Hindi ako nakikipagkwentuhan Opo, sa iyo. opo. Nag-i-interview, nag-i-imbestiga na ako. Wag mo akong pangunahan para medyo makita ng tao kasi ako nag-iimbestiga na. So tapos na yung sumbungan, umpisa ng imbestigahan. So, ang tanong ko, kailangan sasagutin mo. Opo. So, kapag medyo nakipagsabayan ka sa akin, kwentuhan na to. Opo. Para tayo nag-uhuntahan. So, hindi ganon. Pag sa bitag kasi, naghahanap ako ng mga dahilan. Yung sinasabing, kung titingnan mo, mga bagay na maging dahilan na panghimasukan na namin kasi may nakikita na kami. Yung probable cause na para may papasok. Ano? So, tatanong ko sa iyo, maliban lang doon sa paglabag ng curfew ng mga anak mo. Opo. So, nung naglalabag, anong ginawa ng mga nagiinuman ba mga anak mo? Wala Curfew? po. Wala bang tumatambay dyan sa gilid ng bahay mo tapos nirareklamo ng kapitbahay? Opo, wala rin po. Wala. Naniniguro lang ako. Ito yung mga katanungan na dapat malaman kasi baka kasi may sumbong ka. Okay. Doon ba sa blatter ng barangay, binablatter na kapag may reklamo laban sa inyo, nag-iingay kayo, nagbabatuhan, rumble, Wala po silang blatter. yung na pinapakita. sapakan, walang blatter? Wala po. Okay. So, sa parteng to kasi, kung ako'y makikinig sa iyo at na hindi ko pa nakakausap si Kapitan, ay parang sinentro sa iyo eh. Parang in-isolate ka tapos binabantayan ka. Ngayon, parang binigay mo na sa akin ng dahilan na sinabi mo, nareklamo mo si Kap, dinemanda mo, gawa ng pananakit sa anak mo. Opo. Ilang taon yung anak mong sinaktan? 14 years old po nung last year po. Last year. Opo, Ngayon, last year 15 po. na. Opo, 15 na Minor po pa rin ngayon. yun. 14. Sinaktan ni Kap? Opo. Anong ginawa ni Kap sa anak mo? Sinapok niya po sa batok, sir. Ano daw ang ginawa ng anak mo? Totally po kasi bumalik po siya sa bahay. Kasi pinalayas po siya. Hindi po kaya ng bata. Bumalik, hindi ko po alam. Ang nangyari po, Sino nagpalayas? Pinalayas ang anak mo? Opo. Sino nagpalayas sa anak mo? Si chairman po. Pinalayas ni chairman ang anak Opo. mo sa'yo? Opo. Kailan ba naging tatay si chairman? Alam ko, ama siya ng barangay. Pero ang pagiging ama ng tahanan, iba. Hindi pwede makialam ang ama ng barangay at kukunin ang karapatan ng isang ama at ang isang ama, obligasyon niya at pananagutan niya ang pagpapalaki ng anak. Pero gusto mo sabihin, parang si chairman ang nagpapalaki? Yun nga po, parang tinanggalan niya ako ng karapatan sa anak ko, sir. Ayan ang sinasabi mo sa akin. Pero lahat, ulitin ko, wala bang nagkaroon ng riot, rambulan sa lugar ninyo? Wala po. Wala bang nagrereklamo sa inyo? Sabi niya po. Reklamo ng mga kapitbahay? Sabi niya po sa amin. Pero wala po. Naka-blatter ba yan? Wala po. Aha.
Wala bang krimen na naganap, saksakan, Wala rin po. riot, Wala rin. rumble? Wala rin po. So gusto mo sabihin, ikaw yung pakay ni Kap, Opo. nilagyan ng CCTV, tinutok sa papasok ng bahay mo, Opo. at kuminsan nakikita kayo naliligo dyan, kayo lang naman ang papapasok doon, wala nang pwedeng dumaan dyan sa lugar. Opo. Yun ba'y dulo na? Opo, dulo na po yun eh. Dead end na po. Wala bang masasamang loob na medyo snatching dyan? Wala po. O wala bang transaksyon ng bentahan ng illegal na... Na drugs? Oo. Opo, wala po. Okay, sige. Sa linya ng telepono si Cap Celso Esteban ng Barangay 842, Zone 92, Pandacan, Maynila. Magandang umaga sa iyo, Kapitan Celso Esteban, sir. Magandang umaga po, sir. Okay, sir, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag po namin. Dito po ngayon. At tayo live nga pala, sir, sa IBC TV 13 at sabay po yan napapanood din sa CLTV 36, Central Luzon TV, and sa lahat po mga cable channels sa buong Pilipinas, and sa ating YouTube TV sa buong bansa, netwide, nationwide, worldwide din, napapanood tayo, depende na dun sa digital. Sir, narinig nyo naman siguro kung anong reklamo nitong si John Mark Gaurin at ako'y kukuha ng panig po ninyo dahil kayo po ay practical sinusumbong po doon sa paglagay daw ng CCTV sa kanilang lugar, wala naman daw mga riot. Sa inyo po, anong sagot nyo po? Bakit nyo nilagyan ng CCTV? Tapat ng bahay. Ganito po yan. Yes, sir, ganito po yan. Hindi po tapat ng bahay nila, sir. Medyo siguro, mga mahigit 10 hakbang po yan sa tapat ng bahay nila. Okay. Daanan po yan, sir. Bali, mga 5 pamilya po silang dumadaan. Crossing po yan. Okay. Yung pinapaliguan niya po, may daanan pa rin po yun. Nakikita po siya dyan. Kwento ko lang po yung Daanan po yan. Nagkakamot po siya ng pare niya dyan. Naliligo. Hindi na po namin pinapansin. Nakabrief. Okay na po yan. Pero po, yung area po nila, marami pong mga kabataan na inaabot ng magdamag po dyan, nagiinuman. Na kadalasan po, mga minor na babae, magdamag, nakahilata, lasing, maingay, nagano. At sinusundo po ng mga magulang na minor de edad na dyan po natutulog sa kanila. Kabilang barangay po yan. Minsan po, meron pong nagreklamo sa amin dito na nilasing po dyan sa kanila. At nung malasing na, sinusundan pa nila pa, kinakantong-kantong pa, may testigo po kasama nila sa inuman. Nagreklamo po sa presinto, pero nagtataka po ako, siguro sa iya o sa takot nung kasama po yung mga magulang ha. Pagdating po sa presinto, ay na magbigay ng complaint nung anak, nung bata, nung minor. Tapos ito lang nakaraan lang po, meron pong magulang na pumunta sa akin, 17 years old yung anak babae, yung nanay ng Christine Odo at tatay, nasa kanila rin po, magdamag. Magdamag po yan, babae, bakla, tomboy, magdamag po, kinireklamo po yan ng mga kapitbahay nila. Kap, pwede ka bang ayusin yung salitang bakla, tomboy? Pwede ba natin gawing LGBTQ? LGBT po, LGBT. Pasensya na po, sorry po. Sige, sorry po. Opo, sorry po. Okay. Magdamag po yan. Kaya yan po, kaya po sabi ng kapulisan, dahil nga po, magdamag na tinatambayan sa pamumuno po ng mga anak niya, inuman, nalagyan daw po ng CCTV para ma-monitor namin yung mga kabataan kung sakasakaling may gagawing hindi maganda sa area na yon. Okay. Pangalawa po, may petition po yung mga kapitbahay nila, lalong-lalo na yung mga senior citizen na hindi po makatulog simula po hapon hanggang kinabukasan ng umaga po. Nagiinuman yung mga anak niya, minsan po, kasama pa po ang tatay. Nausap na po siya ng mga kapitbahay, ang sagot po, yung mga trating ang asawa, ang mga kabataan doon may sariling mundo at saka hindi pwedeng kasuhan. Pangalawa po, ang marami pong complaint po sa mga katabing barangay na yung mga anak na ng gulo, ng bato, nanira ng court. Nung huli nga po, meron po yung pinuntahan sila kasama yung anak niya, sinakal nung June Mark, yung isang tao na akala nila yun ang umano sa anak niya. Habang sakal sa kanya po, binabanata ng anak niya, nagreklamo po rito sa barangay namin. Nitong huli po, meron din po siya po ang tinuturo yung anak niya, yung JB na tinagapo sa ulo, malapit sa may Manuel Rojas. Nakapile po yung kaso ngayon. Yun po ang totoo niyan. Yun po, meron po kasing resolution ng ang MMDA na bawal po maligo, maglaba, magsampay sa daanan.
Kaya po yun ang pati po, ngayon po halos 3 linggo na namin naikabit ang CCTV, hindi na po nag-i-standbyan ang mga kabataan doon at nagpapasalamat po yung mga kapitbahay nila sa naging aksyon po ng barangay at nakakatulog na sila at nakakapagpahinga yung mga papasok sa trabaho kinabukasan. Okay. Lagi ko pong sinasabi ang kay June Mark, kami po bilang barangay official o barangay chairman, katuwang niya po kami sa disiplina, sa pagdisiplina sa kanyang mga anak. Hindi po kami kalaban dito at hindi po namin siya personal. Yung sinasabi niya naman po, yung dinismiss na po ng husgado yung tungkol sa anak niya, hindi wala pong katotohanan yon. Pangalawa po, nagharap po kami sa DSWD niya, minomonitor po namin yung anak niya kasi po masyado ng violente yung mga anak niya. Yung po ang pinapangahas niya lagi, yung batas na hindi po pwedeng kasuhan ng mga bata. Yun po ang trabaho lang po namin bilang barangay official ay monitor po yung mga kabataan na umi-standby sa kanya. Pangalawa, bago ko po ikinabit yun, ipinaalam ko po sa kanya at sabi niya po wala pong problema. Sabi ko kung merong mga kabataan na 10 oras ng gabi, lalo't curfew, kahit nasa loob ng bahay niyo dahil maraming reklamo, papauwi na natin. Ang sabi niya po, Chairman, wala pong problema. Sa kabilang iskinita po, may kapatid po siya, naglagay po ng 2 CCTV sa may iskinita. Bakit ang barangay hindi pwede maglagay ng CCTV samantalang minomonitor namin? Hindi lang po siya ang dumataan doon, mga 4 na pamilya po. Okay. Kapitan, salamat naman sa pagbigay mo ng paliwanag. Ngayon, medyo binigay mo lahat yung kaya nga kami tumawag sa iyo, para balansehin. Kasi, marami rin po salamat. Alright, pero uulitin ko, Kapitan, yung sinasabi mo nilagyan mo ng CCTV, may daanan dyan. Daanan po yan, sir. Alright. 4 na pamilya po yung daan dyan. Yung nakikita niyo. Gaano kalaki yung daanan, Chairman? Na medyo, yan ba, pwedeng dumaan ng tricycle? Pwedeng dumaan ng... Hindi po. Bali siguro mga 1 metro po yata. Tao lang ang pwedeng dumaan? Opo. So, Chairman, wala namang medyo riot, rumble, or saksakan, o hold-upan? Mga motor po, single motor po. At saka yung yung mga kabataan po na nag-uumpisa po ng kaguluhan, doon po nag-iipon-ipon. Doon sa lugar na yan. Opo. So, yan ang naging dahilan na... Okay, John Mark, yan naman paliwanag. So, sagutin mo si Cap sa mga sinasabi niya. Sasagutin ko po. Yung sinasabi niya pong kabataan, mga kaibigan po ng anak ko yun. Totally po pumupunta po doon umaga, hindi po inaabot ng gabi. Ayun po yung sinasabi ko sa kanya lagi. Tapos yung sinasabi niya po ng mga case ng anak ko, totally po sinampahan niya ako ng kaso, naka-dismiss po. Andiyan po, meron po akong papel na hawak. Kaya po yung sinasabi ko sa kanya dismiss, sinasabi niya na hindi, pero dismiss na po eh. Kasi sinampahan niya po ako ng kung ano-anong kaso na wala naman pong katotohanan. Saka yung mga anak ko po nag-aaral, paano po iinom dun? Wala nga po siyang ebidensya na nagiinuman. Base lang po sa chismis. Chismis lang po siya bumabase. Kap, may tatanong ako. Naka-blatter ba yung mga insidente Opo, na... po kayo ng kopya, lahat po ng blatter, pati mga katabing barangay po nagre-reklamo. Hindi naman po pwedeng imbitahan namin yung mga kabilang barangay para pagbintangan po sila. Lahat po ng blatter nila, pinadala po namin dyan sa inyo. Okay, so ganito So, meron bang ibang bagay na medyo para hindi naman sila ilangkap na yung camera tutok na tutok, parang medyo, alam ko naman sa may daanan, pero parang isolated ata ka. Wala ba tayong pwedeng ibigay na parang kinakailangan na parang abot doon sa sinasabing bahay nila? Ano ba yan? Sa kalye lang ba? Or doon sa daanan papasok ng kanilang bahay? Daanan po yan, papasok po doon po lahat na gano'n. Yung nakikita niyo pong hagdanan, minsan doon po sila nag-aakyatan. Yung kapitbahay po, yung lola na senior na nagre-reklamo. Nagsumbong po yung apo niya, maliit lang po na bata, na nakita niya daw yung JB at saka yung babae naghahalikan doon sa may taas ng hagdanan. Paupahan pa yun. Nakikita po ng mga bata. So, okay. Wala bang waste cap na pwedeng, kumbaga parang ganyang CCTV? Ang pagkaalam ko kasi pag may CCTV cap, may mga para ito'y iwas doon sa sinasabing masasamang loob, partikular kapag mga CCTV nilalagay yan para pwedeng ma-review kung may mga kaganapan, normally nilalagay yan para makaiwas sa mga krimen na posibleng mangyari. Pero dito, ang CCTV sa barangay, na wala namang saksakan nangyari, Kap. Diba? Yung mga minor po na nag-iipon po na gumagawa ng gulo, ginagawa po para hindi po sila
manggawa ng mga krimen, pinapauwi okay. na po namin, binubula. Kung ito nga pong, bago matapos tong taon na to, nagkaroon po ako sa tulong po ng mga pulis, 3 na po ang napakulong po ng child abuse. At saka kung matatandaan nyo po, sa tulong din po ng CCTV namin, yung nasunog po na nag-viral na sinunog na nagtitinda ng lobo, Oo. ako rin po ang humuli rin po noon sa tulong po ng CCTV. So nakatulong sa inyo yung Kasi CCTV? pambarangay po yun. Okay. Malaking tulong sa inyo para doon sa sinasabing kalutasan. Kalutasan. Opo. Mhm. Opo. At the Kasi same nga po, time- alam niyo naman po yung mga kabataan ngayon, minsan po, sinasabi po ng kapitbahay, nung sinita po nila yan, nag-aasa-asa ng itak, tinaga nung anak niya, nung JB sa may tabi ng kapitbahay nila yung itak sa may puno. Ano Na gusto? parang Okay, tinatakot. sige, Kap. Okay, sige. Narinig ko na, Kap. Ano? Opo. Una, akala ko tinanggalan ka na ni Kap ng karapatan bilang ama na ikaw yung medyo mag-aaruga at magdidisiplina sa anak mo kung kinakailangan, pero hindi yan sa kamay ni Kap. Pwede naman, si Kap, ama ng barangay, ikaw ama ka ng tahanan. So, kinakailangan magandang ehemplo mo sa mga anak mo. So, parang ano itong sinasabi ni Kap na parang mga anak mo ramata, nabablatter na doon at medyo nagrareklamo yung mga kapitbahay. Wala pong sabi ko nga sa kanya, sir, ilabas niya yung blatter niya kung talagang meron. Well, may pinadala ka ba sa amin, Kap, na kopya? Marami po, kulang nga po mapuno na Ganito. Pwede kong pababasa sa iyo na, okay, ganito na lang. Okay. May nagro-ronda ba na barangay dyan, Kap, na tanod natin? Meron po, kaya nga po, ang nangyayari po kasi, lalo karap siya, pagka nag-iikot po yung mga tanod, may lookout sila, pagka dumating na yung mga tanod, papasok po sa loob. Pag ikot po ng tanod, maglalabasan. Alright. Bawal bang maglagay ng outpost dyan, Kap, malapit dyan sa lugar na hindi naman necessary doon sa may bahay? Hindi, wala na pong pagpupwestuhan. Wala. Maliit na lugar. Maliit lang po na lugar eh. Kasi ang pakros po niya, halos 1 meter lang din eh. Yung papasok sa kanila, 1 meter. Wala bang okay, sige. Sa doon, nakikita na siya ng mga tao, nire-reklamo. Nakabrief, kutkut ng ari niya doon, nire-reklamo nga rin po siya doon. Bawal po yun, pinababayaan po. May ordinansa ba, Kap, na bawal maligo sa mga kalye niya? Sa ano po, may resolution po ang MMDA po niya. Binigyan po din po kayo ng kopya. RA 979-24 po. Kung sa mga lansangan, Kap, pero... Ano po yan, yung street alley po. Street alley, okay. Opo. May nagiinuman ba rin, naglalagay ng mesa na may tagay-tagay sila? Doon po, pag ginagawa pa nga po, daanan, pinapalo pa po nila yung yelo sa pader ng kapitbahay nila na 10 oras ng gabi, nabubulat eh. Okay. Kung sila nagpabasag ng yelo. Okay, sige. So yan ang tanging solusyon mo, Kap, na kumaga parang sa iyo na bigyan ng kalutasan. Opo. Medyo na ibsan yung reklamo ng mga barangay nung simula na maglagay ka ng CCTV. Doon, sir, kinausap ko rin po siya doon, wala naman daw pong problema. Okay. Yun naman pala, sinabi wala kang problema. Bakit nga nagreklamo ka? Ano bang Hindi problema? po, sir. Ang problema po kasi pinaalam niya sa akin na lagyan. Okay. Okay naman po, wala namang problema sa akin. Para So, mapatunayan ko rin sa problema? kanya. Kasi ang dami niyang Problema po, nakatutok mismo sa bahay namin. Bakit po doon sa may araw-araw nagiinuman, napadala nga po ako ng video kay Ma'am Ana eh. Yun, halos araw-araw. Bakit hindi niya masaway? Sa amin, wala naman nagiinuman. Puro bintang lang po. Kap, yan bang CCTV mo may 30-day retention? Apo? May 30-day retention of videos? Tuwing 30 days na-retain? Opo, siguro yung sa amin, sa sobrang dami, 42 po, parang... 42. Ibig sabihin, 30 days retention. Ibig sabihin, pag lumagpas ng, let's say, ngayon, ano tayo ngayon? April 11 tayo ngayon. So, nandyan pa yung March 11, tama? March 11. Hindi. Patras tayo. 30-day retention ang ibig sabihin ng CCTV. Mga 2 weeks lang po siguro yung 2 sa amin weeks. kasi sa dami. Okay. Kayo ba'y tinitape ninyo, Kap, yung mga every 2 weeks para sakaling may problema, magagamit na ebidensya pagdating sa Hindi, ang investiga? nangyayari po, pag monitor po namin yon. Kung may nagre-report po sa amin at kailangan nag-report, ginagawa po namin, kinokopya na po namin sa CCTV, sa USB para po kung kailangan nila. Okay. So, ito ba, Kap, mayroon kang USB na parang pag i-review natin, Kap, na gusto ko makita kasi kung totoo sinasabi mo, John V, no? Kapag may nakita ako na talagang nagiinom ang mga anak mo. Simula po nung kinabit yun, sir, wala na pong ano. Ganun ba?
O, simula po na ikabit. Pero paano sanabi mo, Kap, nakikita mo naghihilod na kanyang itlog? Singit. Hindi, madalas po yung naliligo. So, kabisado mo, Kap. Kung siya pag naliligo, Kasi po tinitingnan mo. nagre-reklamo po yung mga kapitbahay kasi po, Okay. po na may CR, daanan po yun. Bakit ka ba? CR naman po sila sa Okay, loob, eh. sige, Kap. O, gusto mo sabihin, May Kap, CR sa loob. si John Vic, pag naliligo, hinihilod-hilulan niya ang kanyang singit. Opo, yung po ang nire-reklamo niya So, sa akin. nakita mo sa CCTV, Kap? Hindi po. Yung po ang nire-reklamo niya sa akin, kaharap yung asawa niya. Kaya sabi po ng asawa niya, narinig ko, mag-short ka na lang pag naliligo ka. Yun po, nung lumapit po siya sa akin para... Paano pag nag-short naliligo? Hindi niya mahihiludan yung kanyang tinatago. may baka CR mangat naman po sa loob. Pag hindi niya nahiludan, di magkakabuni. Diba? Ang problema po, sir, bawal nga po maligo sa daan. Meron po Bakit siya hindi ka, sarili wala ka CR bang sa banyo sa loob? May CR po kami, maliit lang po talaga O di- pang CR lang. Dito po talaga naliligo sa labas po ng pintuan namin. Pintuan Paano? po. May anak ka bang babae? Yung Bawal misis mo? po yun, Yung misis mo, sa labas din naliligo? Opo, di sa pintuan lang po talaga kami, sir. Sa pinto, Hindi naman po, wala pong dumadaan dun. Pintuan na po namin yun. Ayun po, yan, dyan po. Yan, dyan po lang po. Diyan ka naliligo? Opo, dyan, sa pintuan gilid. lang po, Mhm. po. May baldi po kami dyan. Dyan Okay. lang po, wala pong dumadaan dyan. Paano po Baga, sasabihin? medyo madilim na yan. Paano ako nakikita, Kap, na Kaya hinihilod, nga, eh. hinihilod niya kanyang singit at saka Ngayon po nakikita siguro, kanyang bets? sir, kasi tinutukan na nila ng camera. kaya Relax, nakikita. relax. Nagsasalita Hindi ako, po siya sinasabayan mo ako, naliligo. masyado Pinto ko po nila excited yun. eh. Pinto po siya sa may unahan, sa may post po, sa may gripo. Ganito, nag-iimbestiga na ako, huwag ka nang masyadong umentra, maepal ka eh, para kasi Benhar eh. So, pag ako nagsasalita, pasalitain mo ako, parang gusto mo ikaw nang umupo rito, ako nandyan. Baliktarin natin. Ako nagdadala rito, okay? Relax ka lang. Kasi iniimbestigahan ko na si Kap, bakit nakikita niya ikaw naghihilog sa singit mo? So pag hindi mo hinilod yan, baka mamaya magkabuni ka. Hindi matatanggal yung libag. Ang problema sa'yo, ba't hindi ka malang maligo sa loob ng CR? Masikip po yung CR Ano namin, ngayon? Ganun talaga. Dilakihan mo. Wala Bakit? ko na pong ilalaki. Ganun. Opo. Di maghanap ka ng ibang tirahan. Wala po. Kasi kaysa mag-exhibition ka pa. Tuloy, nakikita ni Caps yung yung... Ano ba to, Caps? May German cat o ano? Kasi gusto ko malaman kasi parang nakikita na sa Reklamo lang CCTV. po ng mga nagdadaan, pati ng mga kabataan na pag sila na lang daw po ang tumatalikod pag naliligo yung John Mark na yan. Naku, Sus Mario, sa John Mark naman, hindi magiging komportable kahit mga babae pag naliligo. Di ba? Ang paligo sa loob ng banyo para mahiluran mo yung mga tinatago si Manoy, hindi ba? Hindi po pwedeng manghilod ka dyan sa kung saan-saan. Ang pagligo, mabuti yan kung swimming pool, di ba? Pero kung pribado yan baka sa susunod yan ka na dumumi sa labas. Hindi na po pwede yun. Sabihin mo, wala na sir, masikip orinola na lang ako. Hindi maganda. Sir, masingin po. Ganun po yung mga anak niya sa labas niya na pinadudumi. Sa labas? Opo, sa may kanal, sa may daanan. Sa may daanan? Opo, pati mga hugas ng plato, doon po sila naghugas ng plato. Pati mga apo niya po, anak niya, doon tumatarik sa may daan. May butas ng kanal. Pasensabi lang po, kung kayo kumakain, tanghali na po, pasintabi lang po sinabi ni... Dumudumi pa siya. Pasensya na po, medyo. Okay, kasi Kap, yung iba, nanananghalian, biglang... Pasensya na po, sir, medyo lang po. Ganito na lang. Sige, Kap. So, paano natin ma-resolve ito, Kap, na parang medyo hindi namang isipin itong si John Mark na parang siya yung parang tinatarget mo lang dito at magiging personal. Meron ka bang bottom line na medyo hindi naman mako-compromise yung seguridad ng mga natin, mga kabarangay natin dyan? Sabi ko nga po sa kanya, sir, sabi ko nga sa kanya, kurtinahan mo na lang yung kung wala kang pambiling kurtina, bibilhan na lang kita ng kurtina. Okay ba, Kap? Bilhan mo na lang kayo ng kurtina, yung plastic kahit ulalan. Ha? Bilan na lang kita ng kurtina. Bilan lang ka pala ng kurtina. Sa may daanan na yun. Sagot ko na po yung kurtina, sinabi ko po sa kanya yun. Yung plastic na kurtina, kahit mabasa, ulan, init, Opo, yung sir, pambanyo. bibilan ko na lang po siya ng kurtina. Ganun. Kung ganun pala, Kap, talagang may solusyon ka na. Yan pala, lalagay ka na. Gawa ka na lang ng yung parang alambre, tapos isabit mo doon para maligo ka na, hindi ka na nakikita. Pwede ba yun? Gawa ka ng kunting alambre ng ganyan, tapos pwede ka nang maligo roon na pribado. Kasi sir, ayan na naman, may dahilan ka na naman. Gusto mo po, may init po kasi doon. Totally po talaga, ang pintuan namin kalahati lang. Hindi ka para naman po sis, pag naligo ka, hindi na ba? Opo, Pwede mong lagyan ng kurtina yan, Yan sa gilid, yan, Dulo-dulo na yan, papasok, dulo, may dingding ka na semento. Lagyan mo ng tube yan, Kap,
Pwede ba ako pwede ba ako magbigay ng solusyon? Opo. Pumunta ka sa hardware, bumili ka ng shower curtain doon, pang banyo, kabit mo ulit, balik mo. Yan, Kap, makikita mo na yung dulo-dulo niyan, pwede yan ang isang pwede yan lagyan ng parang rod, curtain rod, tapos may mga alambre na may ano diyan na parang pwede siyang, kung maliligo ka sa loob, di isara mo. Pwede ba sa'yo? O di, Kap, pwede mo bang, kailan ba birthday mo? 17 po. 17 ang? May po, May. May. O, Kap, malapit na, pang birthday na siguro para medyo... Okay, sir. Ayun naman pala. Kung gusto ko, Kap, hati tayo. Ako sa curtain rod, ikaw sa cortina. Hindi na po, sir. Wala na Ikaw po. na lang, Kap, ha? Yan ang sinasabi kong... Problema niya. Sinasabi ko nga po sa kanya, ang barangay po katulong mga magulang Okay, para sige, Kap. Hindi Okay. po kami magkalaban dito. Alright, Kap. Ako'y pinakita mo lang na ikay isang ama ng barangay. Siya naman, ama ng tahanan. Medyo sa akin, si Kap na nga nagbibigay sa ng pribado para hindi na maasiwa yung mga dumadaan. Okay? Yung kurtina, kasi pag nasana yung mga anak mo naliligo na lang kung saan nadudumi kung saan, hindi maganda. Wala po, hindi po dumudumi Sige. mga anak ko. O ikaw na lang, kasi ikaw nakikita ni Kap, maasiwa rin naman yung naliligo ko sa labas, di ba? Paano yung iba? Tsaka pag nakita rin ng mga anak mo na paglaki niyan, pag naging ama yan, maliligo na lang kung saan. Kasi kung anong ginagawa ng ama, siya rin magagaya ng mga anak. Kasi ang ama, kanyang responsibilidad palakihin ng tama mga anak. Mga bagay na hindi mo dapat ginagawa, naliligo ka sa labas. Kasi kung ano nakikita ng bata sa matanda, paglaki noon, gagayahin niya. Tama ba, Kap? Opo. Tama po yun. Dapat nga po, isa po siya sa mangaral sa mga anak niya. Kasi po, simula po nung nababarangay yung mga anak niya, ano po yan, hindi po ama, abogado ng mga anak niya. Lagi po may kapiran po yan. Parang pau. Experience nyo naman po ngayon, di ba? Ganito na lang. Abogado po yan, kulang na lang mag-Amerikano kaya magbaro. Sige, ganito na lang, para medyo. Sige, Kap, ganito na lang. Subukan natin, Kap, gagawa ng solusyon. Baka siguro maganda yung solusyon mo na magbibili ka. Pakita ulit natin ito itong lugar. Ito, Kap, okay. Yan ang bukana sa hagdan, gilid. May mga semento dyan, Kap, na dingding Kasya dyan, Kap, yung sinasabing shower curtain na pwedeng na adjustable. Yung tinutulak para po tapos sila po. Tama, oo. Tapos sa itaas noon, tapos pwede siya maglagay ng kurtina. Di ba? Tapos isara niya lang, maligo siya sa loob. Tama, Kap? Opo, sir. Yun ang sa ganun. At least hindi ka nakikita. Kung gusto mo, isara mo na lang para hindi kayo masilip ni Kap dyan sa labas. Tama ba? Ayan, yun sa may gilid ng hagdan, yung palibot. Bibili ka ng shower curtain rod. Ganun. Or si Kap na lang bahala sa'yo dyan. Bigyan mo siya ng Hawaiian color, summer color ngayon. Medyo bibo ng konti para magkaroon ng kunting kulay dyan, Kap. Di ba, Kap? Yes, sir. Yung mga flower, parang akala mo nasa Hawaii ka. Wala po kong minangat, kundi maayos at Ayun. ng mga problema po na nasasakupan ko. Well, Kap, maraming salamat po, Kap, sa iyong pagtanggap at binigyan ng solusyon dito sa ating problema na nakita ko sa'yo. Talagang ginawa mo yung trabaho mo bilang ama ng barangay, ha? Salamat, Kap. Maraming salamat din po. Okay, ganito na lang. Ako naman makikiusap sa iyo, bossing. Hindi sa pinangangaralan kita. Makikiusap ako sa iyo. Ako'y makikiusap. Hindi ko pinagduduldulan yung aking kaalaman. Itong bagay na to, ginawa natin ng parang bottom line. May karapatan ka sa yung privacy mo. Pero kung may karapatan ka sa privacy mo, the more na dapat itago mo yung mga bagay na parang private, hindi mo pwedeng ipangalandakan sa sinasabi doon sa medyo kitang-kita ka. Kasi kung gusto mo talaga ng parang madali solusyonan. Maglagay ka ng sinasabing, ikaw, gagastos ka nga lang ng konti. So, doon sa may hagdan, pababa, uulitin natin, papakita ko sa iyo, yan. Lakihan nga natin yan. Yung may encircle na red na yan, kailangan mo lang bumili ng adjustable na curtain rod. Sabi ni barangay, pwede mong ikabit yan sa dulo. Doon, pag sigurado, hindi ka na masisilip. Okay? Kasi may kortina ka, ganun lagi, taas labas, ganun lang. Kaya kung asiwa ka, kaysa naman sasabihin mo, isikap pwede ka naman maglagay ng pintuan dyan Kasi sa iyo na yan Bakit walang pinto? O kung gusto mong ngayon, sabihin mo, wala akong pambili ng pinto, ako mismo magsasabi sa iyo ipapakabit ko pa, nandiyan naman si Raul, nandiyan naman si Aisley. Ako na mismong maglalagay ng kortina dyan, nakita, di ba?
Gusto mo kortina na medyo may shadow na mukha ni Bitag tapos nakasilip. Nakita mo yung sa pambansang sumbungan para nakalagay, ipabitag mo na isang nakasilip po. Picture natin. Pero kung ako sa'yo, hindi. Parang medyo magkakulay. Lagyan natin ng parang Hawaiian, flowery. Okay ba sa'yo? Doon muna tayo mag-uumpisa kasi gusto mo nang walang sinasabing kumbaga privacy. Kung privacy, dapat itago mo. Halimbawa, magsara ka ng pinto, privacy yun. Hindi po pwedeng, inaano ko ng privacy. Ibinuksan mo ang pinto, wala kang pintuan. Kasi bukas eh. Kung talagang gusto mo ng privacy, lagay ka ng pinto. Kung ayaw mo, di tuloy mo. O simple lang, hindi ba? Doon muna tayo. Pagkatapos, i-check kita next week, next month. Patuloy kaming magmamansid, magbabantay dyan para sa iyo. At sisiguraduhin namin. Huwag lang makaabot sa akin na pagkatapos mamaya, may CCTV si Kap ngayon, magagamit ebidensya. Paano pag nakita ko na totoong sinasabi niya? Wala po talaga. O di, ngayon pa lang, iniiwas na tayo. Tsaka, nandiyan ka sa barangay, siya'y hinalal para ipatupad yung sinasabing kaayusan sa lugar. Ikaw naman, bilang residente, tungkulin mo, responsibilidad mo na ikay sumunod din sa mga ordinansa, sa mga batas. Ipakita natin sa mga anak natin, ano tayo, law-abiding. Okay? Pag sinasabing law-abiding, sumusunod tayo. Huwag natin ipakita na kumukontra tayo, na kontrapelo ang dating. Okay ba sa'yo? Opo. Ngayon, nabigyan natin ng solusyon. Simple lang yan, ano? Pero sana huwag makaabot sa amin ng problema tapos matitape ni Kapitan. So para hindi ka na masilip, na naghihilod-hilod ka dyan, pangit pakinggan, sabi ni Kap, yung hinihilod-hilulan mo pala yung ari mo. Paano kayo nakita ni Kap yun? Siguro nakatingin siya ng gano'n. Minomonitor nga niya kami doon, sir. The more na maglagay ka na maglagay ka ng kortina na, kailangan mo na. Kaysa magrereklamo ka, kakiyaw ka, wala kang solusyon. Mag-ambag ka rin ng sinasabing solusyon ng problema, hindi yung puro ka reklamo ng reklamo. Sa bawat reklamo, may kaakibat na solusyon. Huwag yung reklamador. Ako naman kasi investigador, kastigador. Di ba? Ano pa? Hindi ako imbalsamador. Investigador. Okay? Doon lang muna tayo, ha? Okay na ba tayo? Sige po. Sige, okay. Well, simpleng reklamo at inayos lang po natin mga bossing. At dahil dyan, kami po ang nag-iisang pambansang sumbungan sa umaga. Tulong, serbisyo, tatak tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo. Susunod, clearing operation ng barangay na uwi daw sa paninimot ng paninda. Tindera nagpasaklolo sa bitag. Nagmakaawa po ako kay Sir Philip na kung pwede po ibalik po sa amin yung paninda. May puhunan po yun. Kaya po nagmamakaawa ako, pero sinigaw-sigawan po ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Umiiyak na dumulog sa hashtag ipabitag mo si Michelle Loresca. Inirereklamo niya ang hindi daw makataong pagkuha sa kanyang mga tinda ng Barangay Magallanes sa Makati. Kung clearing operation daw, bakit siya lang ang kinuhaan ng mga tinda? Hello? Ito po yung Loresca. Nagtitinda po Yanes. Yan yung paninda ko. Sir Ben, nandito po ako sa hashtag ipapitag mo upang ireklamo ang namumuno ng mga barangay Magallanes dahil po sa hindi makatarungang pagkuha ng aking mga paninda. Yung tinda po namin nakalagay sa sidecar, tapos yung sidecar po namin ay naka-steady lang po. March 29 ng hapon, nagtitinda po kami noon, nagulat na lang po kami. Bigla pong dumating yung mga barangay at kinuha po ang aming paninda. Sumama po ako sa loob ng Barangay Magallanes. Pinasulat po nila ako doon, nalabag man po sa kalooban ko, sinunod ko po. Nung March 30 po, hindi na po ako nagtinda sa nasasakupan ng Barangay Magallanes kasi yun po ang napag-usapan namin. Kaya't ako po ay nagtinda sa nasasakupan na ng Barangay Bangkal. Nagulat na lang po kami kasi po may biglang dumating na naman na Barangay Magallanes at clearing operation daw po yun ng Barangay Magallanes.
Sumunod naman po ako sa aming usapan na bawal na po ako magtinda sa nasasakupan ng Barangay Magallanes. Nagmakaawa po ako kay Sir Philip na kung pwede po ibalik po sa amin yung paninda. Yun lang naman po ang hanap buhay namin. Tsaka sabi ko po sa kanila, may puhunan po yun. Kaya po nagmamakaawa ako. Pero ang ginawa po ni Sir Philip, sinigaw-sigawan po ako na bawal daw po magtinda. Panawagan ko po Sir Ben at sa Bitag na makuha po ang aking mga paninda at sana po ay mahanapan po ko ng pwestos. Kasi po yun lang po yung hanap buhay na halam namin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Makakasama nating live ngayon ang nagsusumbong at dito po sa kanyang dinulog po sa atin. So si Michelle Loresca, side kay... bakit umiiyak ka naman? Hindi pa tayo nag-uumpisa. Luha, tulo ng luha. Naiisip ko lang po kasi yung kalagayan namin eh. Okay. Ano ba nangyari dito? Nagtitinda ka ba lagi sa sidecar? Yes po. Hindi ka naman nananatili sa isang lugar o paikot-ikot? Doon lang po ako. Doon ka lang. Ilang beses ka na ba parang sinita ng barangay sa lugar? Isa lang po, nung time po na yun na kinuha nila yung paninda ko. Alam mo ba na bawal magtinda sa gilid? Hindi naman po kasi may kasama po kami nagtitinda eh. Tsaka marami so po vendors. pareho kayong kinuha yung mga paninda dyan? Nung 29 po. Pero nakikita ko ngayon parang nag-clearing ata sila. Yes po, daw. Okay. Sabi po nila. Well, ang clearing kasi, kahit sa MMDA, kahit sa Quezon City, sa ibang lugar, ay kinakailangan may pwesto talaga ng lugar na kung saan nakakapagbenta. So, alam ko may mga nilalagay talaga kasi kung ganyan, pati ba ang sidecar ninyo kinuha? Yes po, kinuha po. Saan ngayon ang sidecar nyo? Hindi ko po alam sir kasi po nung last time po na kinuha nila, hindi na po ako bumalik sa kanila. Dumiretso na po ako dyan po kay Sir Erwin Tolfo po. And then refer po nila kayo sa amin. Okay, sige. Ganito ha. Okay. Okay, tingnan nga natin kung handang sumagot ang Peace and Order Office ng Barangay Magallanes. Kung pwede natin matatawagan sana kung sino ito. Okay? So, handa silang sumagot. Alam mo kasi, una sa lahat, ako magsasabi sa'yo, huwag sanang... Lagi kami nakakatanggap ng mga sumbong tulad nito, mga vendors, kahit dito sa Quezon City. Nililinis talaga sila. Kung minsan, naaawa naman yung sinasabing City Hall. Kaya may pinaglalagyan talaga mga vendors, hindi pwedeng pakalat-kalat. Kung saan. Kaya para sa akin, maawa man ako sa'yo. Pero kung meron tayong nilalabag, yung labag natin ay MMDA yan eh. Nationwide pa nga yan eh. Panahon pa ni PRRD, ni Duterte, ni President Duterte. At hanggang kasalukuyan, national na bawal magtinda sa mga gilid-gilid. Maliban na lamang kung hindi ko masyado kabisado to, kaya importante tatawagan natin. Pero di sa parting to kasi, kinakailan marinig natin yung pagitan ng dito sa panig nitong Peace and Order Officer, di ba? Or si Cap Jose, pangalan dito, ng yung barangay ninyo dito, ano? Marie Alzona, kung ano ang naging basihan. Hindi kami pwedeng, kung bagkos ay magtatanong lang muna tayo kung ano ba talaga. Kasi kung ito'y malimit kang mahuli, may kakaproblema tayo. Kahit nga sa mga lugar na malayo na, sa may Bulacan, San Jose del Monte. Sir, may sasabihin pa po kasi ako, last time po na pumunta ako sa Magallanes, pinagbantaan po nila ako na wag daw po ako tatambay sa Magallanes. Okay. Baka sinabihan ka, wag tumambay dyan, bawal magbenta. So, ngayon tinatawagan muna natin kung sino ba. Wala ba tayong matawagan dito? Kasi parang gusto ko lang kasi makasiguro tayo. At hindi masyado ako, kung handa naman daw sila sumagot, pero wala naman tayong nakakausap ngayon. So, mahirap, ano? Yes po. Pero alam ko na meron talagang ordinansa rito. Sa Magallanes, Barangay Magallanes. May nakikita ka ba ng mga vendors doon? Meron po sir, sa nasasakupan po ng Barangay Magallanes. So, meron pa nga po doon sa may gate nila. Okay, ganito muna. Huwag ka muna magsisentimiento. Alamin natin yung panig kasi baka may nilalabag tayo rito. Yes po. Iba yung naaawa. Iba naman yung maawa man ako sa'yo. Maawa man kahit sino. Pero kung may nilalabag tayo,
medyo salungat doon sa sinasabing kautusan ng ating pamahalaan. Sa linya ng telepono si Cap Jose Marie Alzona, Barangay Magallanes, Makati. Magandang umaga, Sir Jose Marie Alzona. Sir? Hi, good morning po, Sir. Sir Ben, magandang umaga po sa Okay. inyo. Okay. Sa inyo. Sir, maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin, sir. Ano? Live po tayo, sir, sa IBC TV 13 at saka sa CLTV 36. Siguro, sir, kami naman, alam ko naman may mga ordinansa tayong sinusunod or national laws na kuminsan bawal magtinda-tinda. Ito po kasing pumunta po sa amin, sir, na vendor, si Michelle Loresca. Yung kanyang sidecar ata na nahuli daw ata dyan sa lugar. Ano bang ordinansa, sir? Ano bang sinusunod nyo dyan, sir? Kasi lumapit. Yes, sir. Meron po kasi tayong sinusunod na DILG memorandum circular about sidewalk clearing and illegal parking. Ito po, yung mga sidewalks po natin ay pinapanatili po natin na malinis sa mga obstruction at the same time yung mga illegal vendors po. Apo. So, yun po, meron po, regular po namin ginagawa to sa kabuuan ng aming barangay. At syempre, given our limited resources and personnel po, hindi po namin napagsasabay-sabay lahat ng lugar. But then again, weekly po kami nagsasubmit ng reports sa aming DILG office po ng city. Alright. Okay, sir. So, sige, naintindihan ko, sir, kahit sa Quezon City, kahit sa Bulacan, nakiki-encounter po kami, kahit sa ibang lugar, sa Taguig, talagang stricto po talaga, kuminsan, ang pagpapatupad nito mga pagdating dito sa circular ng DILG, yung against obstruction sa mga dinadaanan, ano? Yes, sir. So ano po, sir, pag kunyari na sila ba'y hinuhuli, kinukuha, kinukumpiska yung kanilang... Bali, sir, kami naman po, as much as possible, kung pwede po na hindi namin kunin, kung madadaan po sa ayos na usapan, pinagbibigyan po namin. Pero pag paulit-ulit na rin po, talagang we're implementing yung po namin, yung directives po sa amin na talagang tanggalin yung mga obstructions, illegal vendors sa mga kapaligiran po. Okay. Society. Dito po sa kay Michelle Loresca, sir, ambulant sila na medyo gumagamit sila ng parang may sidecar. Ano pong nangyayari? Kinukumpiska pati sidecar o kinukuha lang tapos binibigyan sila ng warning? Huwag mo nang gagawin to. Pag ginawa mo to, huhulihin ka uli namin hanggat sa kukumpiskahin na namin ang gamit. Yes, sir. Bali nakuha ko po kasi yung report ng aming peace and order sa environmental team. Nagkaroon pa pala ng isang araw, bali ilang linggo po nila ito binabalik-balikan dahil meron din po kami natanggap na reklamo sa aming Facebook about sa mga vendors na nagpapapila po ng mga taxi. At the same time, parang masyadong matataas po tayo yung mga So sabi namin, bawal po talaga siya kasi kaya nga po tinatawag na sir, na illegal vendors kasi illegal po talaga siya. Nagtitinda po tama. Okay. Meron po ba kayo, sir, paglalagyan ng mga vendors kapareho po nila na kung minsan sa bawat syudad meron pinaglalagyan tapos doon na lang sila or meron bang ganyang program sa para sa Quezon City? Yes. Opo. Meron po, sir, si City of Makati na program yung Maki card, yung Makati cards, no. Okay. So, illegal vendors po, pwede naman po natin silang tulungan na makasecure ng negosyo o yung mga ambulant vendors na legal. Ayun. Okay. Narinig mo ba? Pwede ka naman pala tulungan. Pwede ka mag-apply. Taga Makati ka ba? Hindi po. Sa Pasay po, sir. Okay. Naku, aray ko. Ay, taga Pasay pala to, sir. Kaya medyo siguro. Kung mga taga Pasay, sir, mag-a-apply sa kanila sa inyo dyan, papasok po, pwede po sila, mga taga Pasay, para kumuha ng permit na magbenta sa Makati. Allowed po ba yan, sir, or strictly para sa... Opo. Sir, as much as possible po, whether kahit saan pa po sila galing, no? Basta illegal vendors po, illegal vendors okay. po talaga. Pero regarding po doon sa program, kung yun po yung tinatanong po. Yeah, sa program. Ang pinaprioritize po is yung mga taga Makati.
talaga. Ayun. Okay. So, kung residente siya ng Pasay, inaasahan po ninyo, sir, lahat naman siguro, kahit syudad, mayroong mga programa para doon sa mga residente sa lugar na gusto magnegosyo, tama? Pag sa Pasay, pag sa Makati, priority yung mga taga Makati, sir, tama? Yes po, sir. Alright. Wala ka bang kasi bawal dito. Alam mo, iba yung naawa ako sa iyo, naawa man ako sa iyo, pero yung awa ko sa iyo, may paglabag naman tayo rito. Paano bang magagawa natin dito para hindi naman kita tutulungan? Sir, pwede ho bang may konsiderasyon na baka makuha yung sidecar na ilang beses na po ba siya nahuhuli, sir, itong si Loresco? Balik, yung 3 linggo po kasi kami nag-operate sa main area po ng yung sa babaan. Nakailang beses na po siya, sir? Yung una po, winarningan na po siya. Okay. Yung kinonfiscate po, pero ibinalik din po na at pinasulat po namin na hindi na po sila babalik. Kasi one way or another po, illegal vendors pa rin po sila. So, tama po, sir. Iba naman yung consideration, Pero nagbibigay ng warning. Yung first offense, warning na tapos pag nahuli ka, second offense, sir, ang ginagawa ninyo? Opo. Tapos yung second offense po, dapat po talaga confiscated na po talaga. Kasi basically, dapat nga po, una pa lang po, basta nag-clearing po talaga. Bawal po talaga. Bawal na. Okay. Opo. So, dito sa parting to, sir, parang sinabi nyo, tuloy-tuloy, 3 beses, nagbabalik-balik siya. Parang ganun nangyari. Kaya kinonfiscate nyo. Yes, sir. Balik ang nangyari po, yung sa pangatlo, dahil di ba sumulat na po siya, ay lang naman po yung area na yon. So parang namimiloso po lang po na parang poste lang po yung pag-iitan ng Pangkalan sa Magallanes. Ang point po dito, sir, public service po kami. So yung station po ng Riles po na yon ay tinatawag na Magallanes Station. So one way or another, sir, illegal vendors pa rin po sila at kailangan po natin i-clear ito. Okay. Naintindihan mo ba to? Yes Michelle, po. May sasabihin na po ako. Regarding po Sige. sinabi Bakit niya. hindi mo lang sabihin sa kanya? Wag sa akin. Sige, kausapin mo si chairman ng Magallanes Makati. Regarding po doon sa sinabi niyo na 2 to 3 weeks po kayo nagsabi sa akin na ganyan nag-warning po 3 kayo. beses ka nahuli. Sa 3... 2 beses lang po, sir. Okay. Hindi, pangalawang beses. Kumpiskado ka na roon. Tapos regarding po doon sa sinasabi niya na nagreklamo na ganun po yung ginawa ko, bakit po hindi niyo po itanong si Lloyd? Sino si Lloyd? Si Lloyd lang naman po nagtutulak kasi po sinabi po ni Lloyd kina Ate LV po na pati ako dinamay niya. Wala naman po akong ginagawa kay Lloyd, sir. Nung time po na kinuha yung paninda ko, nagmamakaawa po ako kina Sir Philip, pero sinisigawan po nila ako sa labas. Sabi ko, kakausapin ko po kayo, pero ang ginawa po ni Sir Philip, hindi po sila sabi ko nasaan kayo. Tapos po, noong time po na yun, nagpatawag po kayo ng meeting. Ang sabi po naman po ng ibang barangay tanod, wala daw po kayo dyan. Noong time po na yun, gustong-gusto ko po kayong kausapin. Nagmamakaawa po ako sa mga kasamahan niyo po dyan. Sabi ko, kahit yung paninda lang po ang kunin ko, kahit yung sidecar sa inyo na lang po. Dahil sabi ko, may puhunan po yung paninda ko. Ayaw po nila kayong ipaharap sa akin. Opo. Ganito po, ma'am. Siguro, kung yan po yung sinasabi ninyo, pwede naman po kayo dumulog dito sa aking opisina, mag-ano ng reklamo regarding po sa kanila. Pero dadaan po tayo sa proseso, imbestigahan po din po. And then, may isa pa po kung yung isang barangay nyo po, bakit po pumunta doon at sinabihan po na wag na daw po akong tatambay doon. Ganito, Michelle, maaari yung sinabi, wag na kayong tumambay kasi bawal. Pero hindi ka binabantaan. Ibig sabihin, wag ka na magtinda roon. Ganito, alam ko naglalabas ka ng sentimiento. Alam mo, sanay na kami dyan. Kami mga Tulfo Brothers, Quezon City, abang mga lugar. Pag sinabing bawal, bawal. Kasi may circular talaga ang DILG. Madaling makiusap. Pero ang pakikiusap natin kung paulit-ulit naman, paglabag na sa batas. May karapatan kahit sino man magbigay ng konsiderasyon o maawa. Pero wag naman natin ilagay sa parte na venue na nagiging nauulit. So nakita mo. So may mga konsiderasyon na ibinibigay para dun sa iba. Kaya lang pag paulit-ulit at nangyayari pangalawang beses, sabi nga ni Cap, sa unang beses bibigyan konsiderasyon. Kung minsan, one time lang kinukuha na
Alam ko yung iba, one time Sir, lang. okay naman po kasi kami dati. Meron din po kasi, sir, Kahit na okay doon. kayo, paglabag pa rin eh. Yes po. Ganito, hindi kita tinuturuan. Kami rito, hindi, pag sinabing bawal, wag nating gagamitin ang programa na kapag bawal, pagbibuldulan na, kasi hindi kami sumasang-ayon doon sa bagay na medyo paglabag sa batas. Illegal na yun. Yes po. Marunong tayong tumulong, marunong tayong umunawa, kahit naman siguro ang mga nandyan opisyalis na yan, pag unang beses. Wag nating gawing dahilan sa parting to. Ako'y sinasabi ko lang sa'yo. Nagbabalanse ako, Kap, meron ka bang solusyon para pagbigyan na lang siguro to? Kumbaga, ibig niya sabihin, pag sakali ba, sinauli sa'yo, ang gamit mo, hindi ka na uulit na doon ka lang siguro mag-apply ng tindahan mo sa May Pasay. Huwag ka nang gumala ng Makati. Malayo kasi. Kasi sir, doon po kasi lumaki doon po kami. Ganito muna. Yan, may dahilan ka na. Ang tanong ko sa'yo, sa parting to, magagawa Kung meron naman mo. Kung po gusto dun, mong sir, ibig mong sabihin, talagang hindi ka po pwede. Ibig mong sabihin, hayaan ka na lang, maglabag ka na lang, lumabag ka lang. Hindi ako sangayon doon. Kung meron naman po sa Pasay, sir, doon na lang. Doon na lang siguro. Opo. Di ba? Taga-Pasay ka eh. Hindi ka prioridad. Kasi alam ko naman, ang siyudad ng Pasay, meron din silang programang ganyan. Sa bawat lokal na may mga alkalde yan, may mga programa dyan, may mga aktibidades at proyektong binibigay para sa inyo. Pero kung ikay makikiusap, hindi ka naman taga-residente, tapos makikiusap tayo. Kung bibigyan tayo ng konsiderasyon, pero kung paulit-ulit, ibang usapan. Kap, may magagawa ba tayo rito, Kap, para dito sa kay, si lumapit sa atin, Loresca? Sir, kami naman po, wala naman po problema ibalik po, no? Dahil lahat naman po yan naka-safety. Actually, for disposal na po talaga dapat yan and treated as regular waste. Yes. Kaya lang, naabutan po kasi ng Lenten na week, yung long week, yung... Yes, sir. Okay, Baka, so, sir, ganito. Hindi naman sa ini-encourage, hindi namin, kumbaga, paghihikayat na lumapag ng batas. Tayo makikiusap, ha? Ako kasi para sa'yo makikiusap eh. Pero pag kinausap natin to, huwag ka namang babalik ka ulit pagkatapos magmamakaawa ka dahil may nilabag tayo rito. Siguro gagawa ka ng paraan sa Pasay na. Kung gusto mong magtinda, doon siguro baka may programa. Ang pakiusap, ano bang gusto mong mangyari? Kunin yung motor, yung sidecar? Yes po. Kap, na magagawa ba natin kung sakaling konsiderasyon man lang? Kung po pwede, Kap, ha? Ako'y nakikiusap. Kung po pwede, hindi naman namin... Kung sa palagay mo, may puwang ka pa dyan sa puso nyo na parang wag na nang bumalik. Don't get wrong po, ako din po, malambot din po yung puso ko sa mga ganyan. Siyempre, naghanap buhay lang din po yung mga tao. Kaya lang, ang tama po ay tama. Tama. At sangayon po ako sa inyo, Kap. Marunong tayong umunawa, pero parang nga sa batas, kung minsan, naaawa tayo sa lumalabag, pero dito sa parting to, hanap buhay kasi. Posible ba, Kap, na yung kanyang tricycle, na kanyang sidecar na pedicab, kanyang makuha para huwag ka nang bumalik doon ka lang sa Pasay? Sir, isasang alang-alang po po sa inyo, ibabalik ko po yan. Ibabalik po na. Sige. Kap, ngayon pala, nagpapasalamat na ako, sinabi yung babalik, pero may kondisyon tong sinasabi ni Kap. Huwag ka nang, doon ka na sa Pasay. Ito nga, sir, na mangangako po sa inyo at sa tao sa... Sige. Kap, Kap, ganito, Kap, mangako kay Kap. Sige. Hindi naman ako yung nakikiusap. Nakikiusap ako, hindi para isalba ka. Siguro ngayon narinig ni Kap yung kunting siguro may puwang sa puso niya. Kausapin mo na lang. Kunin mo yung doon ka tumingin, kausapin mo si Kap ng maayos para makuha mo yung sidecar mo. Baka sakali sa Pasay, gawa natin ng paraan. Ha? Huwag ka nang pumunta sa Makati kasi taga Pasay ka eh. Ha? Pwede ba, Kap? Makikiusap siya sa iyo, Kap. Okay, pakiusapan mo si Kap. Kap po, pwede po ba na ibalik nyo na lang po sana yung paninda ko? Mangangako rin po ako na hindi na po ako babalik ng Barangay Magallanes eh. Ate, wala po problema. Balik po, no? Basta mangangako po kayo. Kung hindi, ako naman po ang tatawag sa bisag na hindi po kayo sumunod. Mahirap na. Baka malalagay ako sa kompromiso sa iyo dahil pag nakiusap ka, ay naku, sa Mariosep naman ay magagalit ako sa iyo niyan. Mapapahiya ako, nakikiusap ako eh. Hindi ubra rito yung mga ginagawa namin kasi may paglabag tayo. Wala akong makitang pang-aabuso. Ginagampanan ng trabaho nila.
Okay na ba Pasensya sir? na po, ma'am. Trabaho lang po. Naintindihan ko, Kap, naintindihan ko po yan bilang isang ama ng barangay dyan sa lugar ninyo. Siguro sa akin ng Kap, kung may puwang ka pa sa puso mo, bibigyan na lang siguro natin dito. Kunting pasensya, swerte ka dahil Semana Santa, hindi pa for disposal. Alam ko kasi pag sinabing for disposal, talagang tinatapon. Dito na swertehan mo, ha? Kap, bahala ka na siguro. Bibigay lang ako ng kunting siguro note sa'yo, ha? po siya mag-sell para malinaw po tayo doon. Lalo sa lugar po namin kasi talagang maintain po namin yung yung kaayusan sa aming lugar. Sige, Kap. Okay, copy, Kap. Naintindihan ko talaga yan. Alam ko, kahit na siguro kung ako'y nasa lugar nyo, ganun din ang gagawin ko sa ginawa mo. Sa parting to, nakiusap na lang kayo. Okay na ba sa'yo? Baka, Kap, papupuntahin ko sa'yo, dalhan ko ng little note, bahala ka na siguro, Kap. Hindi na siya babalik. Mangako ka pagdating doon, hindi ka na babalik. Pero pag bumalik ka sa susunod, pahuhuli na kita. Ako na mismo hulihin na yan. Kasi Ando naman po yata si Kap pagdating ko po doon. Sige, Kap, bahala ka na sa kanya, Kap, ha? Yes po. Maraming salamat, Kap. Mabuhay po kayo, ha? Opo. Alright, sige. Ganito na lang, ha? Ako yung magsasabi sa'yo. Hindi ako komportable pag ako nakikiusap, pero alang-alang sa'yo, umiiyak ka. Wala naman ako sa poder, siyang may kapangyarihan. Sa susunod, siguro doon sa Pasay, kung gusto mo, tulungan ka lang namin mag-apply doon sa mayor siguro. Kung Yes. wag ka nang paikot-ikot, gagawa na lang kami ng sulat para Yes sa'yo. Baka po, yun sakali na lang bigyan po. ka ng accommodation. Kasi Para po, wag ka nang pumunta ng Makati, okay? Okay na po yun, sir. Yung sa Pasay po, tulungan Sige, niyo na po gagawa tayo sana ng po. paraan, ha? Huwag ka lang lumabag kasi pag lumabag, hindi naman kami pwede mangungunsinte. Yes Kasi po. kung ano yung tama, ilagay natin sa tama. Kung mali, mali. Di ba? Opo. Okay na sa'yo? Okay na po yun, sir. sige. Basta po meron kami mapwestuhan po sa Sige, Pasay. ganito. Okay. Gagawa na kitang sulat para makuha mo yung ano mo doon. Pagkatapos sa Pasay na lang. That's another story, ha? Yes. Okay, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po ay nakikiusap. Pero hindi ibig sabihin kinukonsinti namin. Nakikiusap kami para hindi na mauulit. Hindi po kami takbuhan para lumabag po kayo. Tapos isasalba namin kayo. Hindi po ganon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan ay marunong pong sumunod. Pero nauunawa, kaya lang may kondisyon. Ang paghingi ng pag-unawa, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Susunod! Update! Gasoline Boy at ahensya nito nagkasundo na matapos humarap sa City Workers Affairs Office ng Valenzuela. Sir, hindi naman po yung agency yung nagtanggal sa akin. Kung ayaw sa iyo ng gas station, pinapupunta ka na ng iyong agency para ilipat ka sa iba. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Tinanggal ka kasi hindi raw bang nagbayad yung customer. Opo. Imposible po yun, sir. Hindi po babayaran yun kasi unang-una kilala naman po ng boss namin yun. Sinisisi sa iyo. Opo. Kaya doon po, tinanggal po. Ilang agency, kinausap po namin siya anong nangyari, ganyan. Hindi po siya pinapasok ng araw na yon, kaya kasi pupunta siya dito. Hindi namin in-expect na hindi na siya papasok. Sa kabila ng kanyang kapasidad, siya ba'y mabibigyan nyo ng ibang trabaho na po pwedeng makatulong sa kanya? Opo, sir. Ayun po talagang namin sa kanya. Hindi ka raw tinanggal, pinapupunta. Pakinggan mo muna, pinapupunta ka muna roon sa agency 3-star. Sir, hindi naman po yung agency yung nagtanggal sa akin. Kung ayaw sa iyo ng gas station, pinapupunta ka na ng iyong agency para ilipat ka sa iba. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Alam niyo mga boss, March 16, katapos ng birthday ko, inere po to dito po sa hashtag ipabitag mo. Yun po nagrareklamo si Ronel. 6 na taon. 6 na taon na siya nagtatrabaho sa isang gasolinahan sa Karuhatan, Valenzuela. Natural, tinanggal daw po siya sa trabaho matapos hindi nagbayad ng isang customer ng 6,000 pesos. Kakahalagang gasolina. Nareklamo rin sa hashtag ipabitag mo yung below minimum na sahod daw at naiwang sahod. So yun po mga reklamo niya po sa atin. Kaya pumasok na po lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa tulong po ni Mayor Wes
Gatchalian. Ang opisina nito, Workers Affairs Office, ay nagkaroon ng amicable settlement, si Ronel, at ang dati nitong agency na 3-star Human Resource Management. Yan, nakikita niyo ngayon. So nagkaroon po sila ng ito'y settlement. At sa picture na yan, masaya na yung ano ba yan, bulig-bulig na pera ata yan. Yan ba yung nakikita natin? Hindi na ba pwedeng palakihin yan para makita kung talaga baka play money lang yan. Totoo. Amicable settlement. 25,000. Ayun. Sa tulong ho to. Nagharap ng 29 ng Marso, nagharap sa Workers Affairs Office ni Mayor Wes Gatchalian, kapatid na Rex Gatchalian, dating mayor, ngayon ay DSWD Secretary, si Ronel, at yung representative ng kanyang dating agency. Yun. Ayan na. Mukhang masaya na po itong si Ronel. Ano kaya sasabihin nito? Pa-burger ka naman dyan. Anyway, sige. Sa parting to, kami ho talaga nagpapasalamat doon sa mga tumutulong. Ito ho yung mayor ng Valenzuela, kapatid po ni Rex Gatchalian. Ganun po talaga si Wes Gatchalian. Sila pong mga mag-uutol, kung sino man pong naging mayor, para ho lapit sila. Ayaw po nila yung mga establishmento, negosyo na may nadidihado. Proven na ho para sa amin yan. So, sa parting to, na yan, nakuha tuloy. Pwede ba na makausap natin to si Boy Takas? Si Boy Takas, si Ronel. Si Ronel. Live. Okay, sa telepono. Okay. Akala ko live, bakanting sila eh. Okay, sige. Telepono. Ronel, Boy Gonzaga, kumusta ka na? Okay naman po, sir. Anong ginawa mo dun sa 25,000 mo? Sir, maraming salamat sa programa mo at sana marami pa kayong matulungan dyan. Okay. So, kumusta ka naman? Saan ka nagbakasyon? Andito lang po ako sa bahay, sir, kasi nagkasakit po ako eh. Ganun ba? So, sir. Medyo napakinabangan mo 25,000 na na tawag dito na settlement sa'yo. Oo nga, sir eh. Masaya ka pa? Masaya. Salamat po talaga sa inyong lahat dyan, sir. Okay. Natural. Ako'y naintindihan ko na sa sitwasyon mo. At hindi naman siya, nang dahil siguro dito kay Mayor Wes, siya talaga ang dapat mong pasalamatan kasi ginawa niya yung settlement mismo, magkaharap kayo doon mismo sa tanggapan. Okay? Okay, sir. Alright, so sige, pag may time ka, pasyal ka sa amin, ha? Okay, sige sir. Ha? Sige po. Pag may time ako, pupunta ako dyan, sir. Pasyal ka lang, ha? Ikot-ikot kita sa studio namin sa baba. Tapos si Raul at saka si Isley, nag-aabang na sa gilid na may fishbowlan doon. Bahala ka na sa kanila, ha? Okay? Sige, sir. Pagpapasyal ako dyan. Sige, bahala ka na. Okay, Ronel, ingat ka sa susunod, ha? Pag may reklamo, alam mo na kung kanino ka tatakbo. Okay? Okay, sige, sir. Maraming salamat sa inyo, sir. Walang anuman. Ayan po. Isa po yung natulungan po natin. Dahil po doon sa butihing mayor ng Valenzuela, si Wes. Ayan. Sa kanyang, iba talaga pag sa Valenzuela, mga proven na ho namin to sa tagal po ng panahon 2017-16. Tulong, action agad. Well, iba-ibang sumbong. Ito, siguro pakinggan po natin to. Jeepney driver, sinuntok. Isang jeepney driver, sinuntok raw ng kanyang pasahero dahil sa kanyang pambabastos na sagot sa isang babaeng pasahero. At mas maganda siguro, panoorin mo na lang.
Okay, ganito ang sasabihin ko sa'yo, pakinggan mo na maigi, ano? Ang mga babae kasi, madamdamin yan. May mga babaeng may hormonal imbalance. Either kapapanganak lang, kung hindi naman, kabuwanan o malapit na datnan. Dahil babae, kung titingnan mo tayo mga lalaki, malalakas tayo. Sa laki ng katawan mo niyan, maskulado, babae pa. Kuminsan ang babae, pag bibigyan mo na, munang awayin, pasahero mo eh. Kung makipagsagutan ka sa babae, binabastos mo ang babae, para mo na rin binastos ang nanay mo, binastos ang kapatid mo, binastos mo yung mga babaeng kaanak mo, di ba? Hindi ko alam kung paano pambabastos ang sinabi mo doon sa babae. Baka kasi nadihado ng husto yung babae at merong taong pumantig yung taenga sa pananalita mo roon sa babae na walang kalaban-laban, tapos mahina pa, tapos maliit lang, tapos ikay malaki. Yung taong nakikinig lang, kumukulo ang dugo. Hindi niya masikmura siguro yung mga pinagsasabi mo kung yung babae ang naging dahilan ng pananapak sa iyo ng isang lalaking nanindigan. Ibig sabihin, yung lalaki na yun ay gentleman. Ayaw niyang may madihado. Siguro may pagka malapit doon sa mga tulfo. Kahit naman siguro ako, pag may nakita akong babae, binabastos ng lalaki sa kalye. Sa palagay mo kaya ako tatahimik lang? Kahit naman siguro ako sa isang terminal ng bus, pag nakita ko, binabastos yung babae, sa palagay mo kaya titingin lang ako, makikipag-usyoso ako? Hindi. Pagsasabihan ko yung lalaki, bakit mo pinapatulan yan? Pasahero mo. Siyempre, ganun ang dating ko. Sa naman kadahilanan, baka nakasagutan mo rin yung lalaking nanapak sa'yo. Hindi naman po, sir. Anong ginawa niya? Basta na lang pagbaba niya, sinuntok ka. Alright, sige. Pero ang biktima mo rito yung babae. So hindi kita pwedeng may tuturing biktima. Sa pamantayan ko, ano ang nangyaring sitwasyon na bakit nakialam yung pasahero mong lalaki na sinapak ka dahil lamang sa kay pagtalo mo doon sa pasahero mong babae? Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Hindi sa taas ng boses. Sa ano po, sa sukli niya po. Ano bang kinainis mo sa sukli niya? Wala naman po. Bali, sinabi niya lang po na, Kuya, kulang po tong ano mo. Yung so sukli parang mo. tinanong kulang ang sukli mo. Sabi ko, sige po. Ito po yung ano nyo. Sabi ko, barya lang naman po yan. Tapos binigay ko na po sa babae. Okay na po yung babae. Wala ka namang sinabing bagay na nakakasakit sa Wala babae. naman po. Ngayon po. Hindi mo naman siya ininsulto na parang... Hindi naman po. Ngayon po, yung lalaki na sumapak sa akin, sir, kasi puno, rush hour po yun eh. Narinig ko lang, sabi niya, puto mo. Tapos nung paglingon ko po, sinuntok na po ako dito. Ano kaya ang kinainis ng lalaki? Siguro po, doon sa ano, kasi sumakay po siya sa akin sa Makatiab po, pinapapasok ko po siya, ayaw pumasok, so pinipilit ko siyang pumasok po. Siguro doon po siya nag-ano sa akin. Sayang yung oras mong pakikipagkwento sa akin. Hindi ibig sabihin na nakikipagkwentuhan ako sa iyo, kinakampihan kita. Neutral ako rito. Wala yan. Minsan nga ako, tatandaan ko nung kolehiyo pa ako eh. Pilahan ng jeep, nakaupo na ako sa loob. Pagkatalikod ko sa likod ng jeep, sinuntok ako sa likod eh. Dahil nauna ako sa kanya, nagalit siya. Hindi ko maintindihan kung kinagalit niya. Duwag eh. Tinamaan ako ng suntok sa likod, kaya lakas-lakas. Swerte nga, suntok lang. Paano kung ice pick yun? Maraming siraulo sa lansangan. Makakainkwentro ka ng bastos, magkainkwentro ka ng maangas, masungit. Pero pag hindi mo sila pinatulan, wala nang pagtatalong kinakailangan. Wala namang mawawala sa iyo kung hihingi ka ng sorry. Ma'am, sorry po. Di ba? Ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Magkano pong kulang, ma'am? Ganun lang. Sige po, ma'am. Nagkamali po ako. Tao lang po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Sino magagalit doon? Magagalit ka ba? Ikaw magagalit ka ba pag sinabi ko, ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Magagalit ka pa ba? Magagalit ka pa ba? Hindi na siguro. Kasi nakuha mo sa magandang pakiusap. Balik ka lang sa ibang bagay, ha? Dito medyo pass muna tayo, ha? Okay na ba sa'yo? Okay naman. Thank you, ha? Sige. Balik ka lang sa ibang bagay, ha?
Tiyak may pupuputak na naman na abogado dyan. Mapapansin niya naman. Wala naman nagawa si Tulfo eh. Alam nyo, kung minsan po kasi sa mga sumbong na kapareho, kailangan mo lang ng tenga, pakikinggan mo, makaka-relate. Yung mga tao, hindi naman kinakailangan mga action ka lagi, action ka lang, action ka, iba naman yung action na suntukan. Simple lang po, marunong po kami makinig. At kung minsan, hindi naman sila, kung minsan gusto lang makipagkwentuhan, sige, kwentuhan lang pala gusto nyo, di kwentuhan tayo to the max. So, ganun po ang aming sumbungan dito. Hindi ho lahat ng mga sumbong na ere, pero doon pa lang sa pakikipag-usap, maluwag po ang kalang kalooban pag alis po nila ng aming tanggapan dahil pinakinggan, kinakausap ng totoo, simple totoong tao. Gusto nilang totoong tao rin pakikipag-usap. Gusto nilang relatable yung sumbong nila na naintindihan mo at naunawaan mo. Simple lang po. Iba naman po yung nai-ere po natin. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, sumbong. Kung minsan, gusto na lang, maikwento lang. Pinakikinggan. Hindi mo pwedeng aksyonan, pakikinggan mo. May sinasabing discernment na kinakailangan. Sila mismo ang magbabalanse. Dahil ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Marunong makinig. Marunong umaksyon, pero may isang tatak. Tatak Tulfo, Serbisyong Tulfo, Tulong Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito pong hashtag ipabitag mo.